Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang isa po sa mga sinasabi natin o ginagamit na paglalarawan kapag ang isang tao ay namatay, sasabihin natin, wala na siya. Wala na siya. He is gone. Ibig sabihin, ang isang taong namatay, dahil wala na, hindi na natin makakasama. At ang isang dahilan kung bakit tayo nagdadalamhati, sapagkat sa pagkawala, sa pagpanaw ng isang minamahal sa buhay, mayroon siyang espasyong maiiwanan. May isang bahagi ng ating puso na mananatiling walang laman. There is a vacuum that needs to be filled in. At kahit anong gawin po natin, kahit maglulupasay at mag-iiyak tayo, wala nang pagkakataong may babalik pa upang makasama ang isang taong wala na. Kahit ano pang gawin natin, hindi na muli pang may babalik ang buhay ng isang taong pumanaw na. And that is exactly the words, I miss you, would really mean. Kapag meron tayong nakitang tao na matagal na hindi nakita, sasabihin natin, na-miss kita. O kaya sasabihin natin, I really miss you. Sapagkat kapag sinabi po natin, I miss you, ito hindi lamang patungkol dun sa tao. We miss that person because there is part in us that has to be filled in. Na-miss natin yung tao sapagkat may bahagi ng ating puso na kanyang daladala nung siya'y umalis. May bahagi ng ating kalooban, ng ating alaala, na hawak-hawak niya nung siya'y lumisan at umalis. Kaya nga hindi ba, ang namimiss lang natin, yung taong kabati natin. Namimiss niyo po ba yung kaaway ninyo? Di naman. Kaya kapag sinabi nating I miss you, hindi lamang ito patungkol doon sa tao. We miss that person because there is a vacuum. There is a space inside not only of our minds, as well as inside our hearts that needs to be filled in. Kinakailangan mapunuan ng pagbabalik ng isang taong minamahal. Pero ang kamatayan ay hindi lamang po simpleng pag-alis. Ang kamatayan hindi lamang po isang ordinaryong pamamaalam. Kapag ang isang tao'y namaalam sapagkat siya'y namatay, wala na po itong balikan. Ang isang simpleng pamamaalam ng isang namatay, alam mo na yun na ang katapusan. Kaya nga alam niyo tayo ay mga Katoliko sapagkat kahit namatay na ang isang minamahal, sigurado maraming Katoliko ang nagtungo sa sementeryo. Ang dating lugar ng mga patay, ngayon ang sementeryo, naging lugar ng mga buhay. Sapagkat tayo mga Katoliko, bahagi ng ating pananampalataya ang gunitain sa pamamagitan ng hindi lamang simpleng pagdalaw kundi sa pamamagitan ng panalangin. Alam nyo, 2 araw na po ako nag-uupisina. No? Ako po yung tumao sa opisina sapagkat holiday, November 1 and 2. No? Pinagbakasyon ko po yung ating mga staff. Hindi lang para makapagpahinga sila. No? Dahil pagod. Kasi mas matipid yon. Pag pumasok ng holiday, times 2. No? Kaya sabi ko, magbakasyon kayo. No? Ako po ang tumao sa opisina. At alam niyo, aaminin ko, nagugulat po ako at yung taong nagpapamisa. Sapagkat ngayon po, Father, o kaya minsan daw kilala, papamisa po para sa patay. Sasabihin ko, may misa po mamayang 6:00. May misa po para bukas. Ay, hindi, Father, papamisa lang. Tabi-tabi po, wag po kayo magagalit sa akin, Minsan masisilip ko, 50 yung nilagay. Yan. Ibig sabihin, ito po yung 50 ko, Father. Ikaw na bahalang magdasal para dun sa patay namin.
Natatawa kayo, pero yan po yung eksena, 2 araw na. Kaya po yung pag-aalala sa patay, hindi lamang simpleng pagbibigay ng 50 pesos. Yung pag-aalala po sa patay, bahagi nun, sila'y ipagdasal. May mga pilosopo sasabihin, pinagdasal ko na po kanina. Ang mahalaga yung misa. Kaya alam niyo narito man yung mga pangalan po ng mga pumanaw. Pero alam niyo, kung sakasakaling ako yung namatay, aalalahanin lamang ko sa isang simpleng sobre, mumultuhin ko po kayo. Totoo. Abay, nakontento ka na lamang magbigay ng sobre at ikaw, hindi ka umate ng pagdiriwang ng Eucharistia. Kaya wag sanang dalawin ng mga namatay kasi napakadaming nagbigay po ng pangalan at sobre, pero tignan po ninyo, iilan po kayo. Kaninang umaga, 2 po yung misa natin. Kahapon din, siguro sadyang hindi pa sanay ang mga taga Peña Francia na 2 ang ating misa. May misa sa umaga. No? Kaya mga minamahal ko mga kapatid, una, congratulations sapagkat naririto kayo, hindi lamang dumalo sa sementeryo para sila'y alalahanin, kundi narito kayo upang sila'y ipanalangin. No? More than anything else, yung pong bulaklak na dala ninyo, nalalanta. Yung kandilang binili ninyo, salamat, nauupos. Yung luha, natutuyo. Pero yung panalangin, nananatili. Kaya paalala po, mga minamahal ko mga parokyano, huwag lamang pong makontentong magbigay ng 50 para magpamisa. Huwag lamang pong makontentong ito po yung donasyon, kayo na po bahala sa pagdadasal para sa minamahal kong patay. Mas mahalaga na tayo'y nakapagsisimba. Kaya nga pansinin po ninyo, tayo mga Katoliko, bagamat sila'y mga patay na, bakit natin sila kinakailangang pang-alalahanin sa natatanging araw na ito? Alam ninyo, ang kamatayan o kahit pa ang sementeryo na pagtanto ko, isang malaking conspiracy. And what is that conspiracy? The conspiracy of silence. The dead, they were so silent about their whereabouts. Pero siguro okay na po yun na tahimik yung mga patay. Kasi siguro mas matatakot tayo kung alam nating patay sila, naririnig pa natin sila. Pero pansinin po ninyo, kahit po si Lazaro, sa mabuting balita, he never said of anything when he died and he rose again. Hindi niya sinabi, doon sa pinuntahan kong kamatayan, ito yung karanasan ko. At sa wari ko, because this is a big conspiracy of silence, walang nakapagsasabi, ano nga ba talagang nangyayari sa kamatayan? Dahil una, ito lamang po yung abot ng ating mga mata. Sino na po bang namatay at muling nabuhay para po matanong po natin? Wala pa naman. Kaya nga po sa wari ko, mga minamahal ko mga kapatid, dahil hindi natin alam ang kamatayan, hindi natin masyadong napapahalagahan. Marami po tayong tao mapapakinggan. Sasabihin, bata pa naman ako, hindi pa ako mamamatay. Sino may sabi sa iyong matanda lamang ang kinukuha ng Diyos? May mga tao sasabihin nila, malakas naman ako, hindi pa naman siguro kukunin. Sino may sabi sa iyo ang mga may sakit lamang ang pumapanaw? Yung iba sasabihin nila, hindi pa naman siguro kukunin ni Lord. At sino may sabi sa iyong si Lord ang kukuha sa iyo? Paano kayong kaaway ni Lord ang kumuha? And that is the big conspiracy of death. The dead, they're all silent. Tahimik. Kaya nga siguro dahil tahimik sila, wala tayong masyadong alam. At dahil tahimik sila, hindi natin masyadong napapahalagahan. Kaya ang simbahan, nagkaroon ng isang tanging araw upang sila'y alalahanin at ipagdiwang. Kahapon, araw ng mga santo, araw ng mga banal, at ngayon naman, araw ng mga pumanaw.
Kaya kung meron man tayong isang bagay na pwedeng matutuhan ngayong gabing ito, no? Yung katotohanan ng katahimikan ng kamatayan. Maraming mga tao takot mamatay. Bakit? Kaya sila natatakot sapagkat hindi nila alam ano bang mangyayari kapag tumigil na ang paghinga ko. Ano kayang susunod na mangyayari kapag wala na ang aking buhay? Ang mabuting balita, hindi man natin alam kung anong mangyayari sa kamatayan, pero pwede nating paghandaan. Hindi man natin alam kung paano tayo mamamatay, pero pwede nating paghandaan. May kaibigan po ako, sabi niya sa akin, Father, gusto ko po, pag namatay po ako, matutulog lang. Hindi na po ako magigising. Kaya paalala po sa mga natutulog, baka hindi na ho kayo magising. Alas 6 pa lang, inaantok na. Pero alam niyo, ang pangalan niya si Ate Mayet. Mayet yung pangalan, taga-simbahan din. Hindi niya po nakuha yung kanyang wish. Isang hapon, gumising ng tanghali, nagutom, bumili ng pandesal, tumawid ng kanilang kalsada, may isang lasing na nagmamaneho ng motorsiklo, nasagasaan, yun ang kanyang katapusan. Hindi man natin mapaghahandaan kung paano tayo mamamatay, kung kailan tayo mamamatay, pero pwede natin mapaghandaan kung paano ang mabuhay. Pangalawa, meron po akong kaibigan na dalawa sa kanyang mahal sa buhay ay halos magkasabay na namaalam. Buwan lamang yung pagitan. Ang sabi po niya, alam mo, Father, masakit pong mawalan ng tatay at lola. Pero sabi niya, nagtataka po ako, Father. Naiyak naman po ako, nasaktan, lumuha, pero hindi po ganun kadami yung dumaloy na luha sa aking mga mata nung sila ay pumanaw na. Kaya po ang sabi niya sa akin, I think, Father, there is something wrong with me. There must be something wrong with me. Hanggang sa tanong po ako ng tanong kung paano naging kanilang ugnayan bilang magtatay, bilang maglola, at hanggang sa kanyang napagtanto, hindi po ganun kasakit yung kanyang pagluha sapagkat sa harap ng kamatayan, nagtagumpay ang pagmamahal. Anong ibig ko pong sabihin? Binalikan po ng kaibigan ko yung lahat ng magagandang karanasan na mayroon siya kasama ng kanyang lola at tatay. Lahat, binalikan po niya. At ang sabi niya, Father, sa pagbabalik tanaw ko ng aming karanasan kasama si lola at si tatay, isang bagay po yung na-realize ko, wala po pala akong sinayang. Walang nasayang. May kliman yung kanilang panahon ng pagsasama, pero ika nga niya, sulit naman. Sulit naman. Kaya siguro, sabi niya, siguro, Father, kaya po hindi ako masyadong napaiyak, napahagulgol, dahil nabigyan ako ng pagkakataon na mapadama sa kanila ang aking pagmamahal. Nagkaroon po ako ng maraming pagkakataon na hindi ko pinalagpas upang sila'y aking mapaglingkuran. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, sa pagunita po natin ngayon ng mga nawala na, ng mga pumanaw, ng mga namaalam, isang bagay po hindi kayang kunin ng kamatayan. Ano yon? Magandang alaala. Magandang alaala. May mga tao po, patay na. Pero napakaganda pa rin ng alaala na kanilang iniwanan. Pero aminin ninyo, may mga taong patay na, Diyos ko, halos isumpa pa. Bakit? Sapagkat hindi masyadong maganda yung alaala na kanilang iniwanan sa pamilya. Kaya po siguro ngayon, buhay pa tayo, pero imaginein po natin, paano kaya tayo alalahanin ng kapwa pag tayo ay namatay na? Ano kaya ang kanilang maaalala? Si Sister Mayet, yan ang tagabigay ko ng haplos ng Nazareno. Si Sister Dora, kahit may sakit yan, magbibilang at magbibilang. Paano kaya tayo alalahanin kapag tayo ay wala na? Si Father Herbert, naku, masungit yan.
Mahigpit yan. Isang bagay hindi kayang kunin ng kamatayan sa atin. Ang magandang alaala at pangalawa, ang ating nabuong ugnayan. Marami po yung wala na, pero ang naaalala, yung kanilang iniwanan. Patuloy nagiging buhay dahil sa kanilang pagmamahal. Buhay ang alaala sapagkat nagkaroon ng malalim na ugnayan sa isa't isa. Kaya po, minsan alam ninyo, no? Ang dami ko ng misang ng patay na pinagdiwang. At marami na rin akong nakitang tagang kung pumalahaw, ganun na lamang. Kaya minsan alam ninyo, aaminin ko, minsan iniisip ko, kaya siguro malakas ang iyak ng isang taong namatayan sapagkat kasamang malilibing, hindi lamang yung bangkay. Kasamang malilibing, yung nasayang na pagkakataon at karanasan na hindi napahalagahan. Kaya yung mga anak na naririto, sigurado pag po namatay yung mga magulang, magandang ataol ipagkakaloob ninyo. Mamahaling service ibibigay ninyo. Pero pag po patay na, yung magandang ataol, hindi na nila makikita. Yung mahal na service, hindi nila ma-appreciate pa. Kaya siguro, ganun kalakas yung palahon ng iyak sapagkat sasabihin ng isang namatayan, sayang na sayang. Sayang na sayang. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ang kamatayan, marahil oo, isang pamamaalam, pero sa bawat pamamaalam, mayroong maiiwan ng espasyo sa isip at puso ng maiiwan. At lagi natin tatanungin, pag ako ba'y namatay, paano nila ako maaalala? Anong alaala ang pwedeng maiiwanan sa kanilang memorya? At pangalawa, huwag sanang dumating yung panahong manghihinayang tayo sapagkat sinayang natin ang maraming pagkakataon na makasama ang isang taong minamahal na ngayon ay pumanaw na. Gamitin natin yung panahon na mayroon tayo upang sila'y makapiling, upang sila'y tunay na mahalin, upang sila'y mapaglingkuran sa paraang kaya at ibig natin. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, araw ng mga patay, pero pwede rin nating maging araw. Kahit tayo ay mga buhay. Hindi man natin malalaman kung kailan tayo mamamatay. Hindi man natin malalaman kung paano tayo mamamatay, pero pwede nating paghandaan kung paano ang mabuhay. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, makikita nyo dito yung mga larawan ng mga minamahal natin. Sabi ko, ganito ba kadami lang ang mga namatay sa Peña Francia? Ang konti. Pwede nyo pa pong maglagay ng mga picture. Yung mga patay lang, ha? Baka lagyan nyo yung mga picture ng mga kaaway ninyo. No? Yung mga patay lang. At nandoon po sa buslo o sa lalagyan ang pangalan ng maraming taong pumanaw. Nawa, no? Sa pagpapatuloy ng ating siyam na araw na pagdadasal para sa bawat yumao, huwag lamang natin ipagdasal ang katahimikan ng ating kaluluwa. Ipagdasal din natin ang ating mga sarili. Tayo mga buhay pa, oo, nang sa gayon, isang magandang alaala ang maiiwanan natin. At pangalawa, mapaghandaan natin hindi lamang kung ang ating kamatayan, kundi ating mapaghandaan kung paano ang tunay na mamuhay. Amen.